Meron pong isang napakatapang na mensahe rito na ipinarating ng isang tanyag na market analyst sa buong XRP community. Diretso po niyang sinabi sa mga investors na you are not bullish enough. Ayan, you're not bullish enough. O sa madaling salita ay masyado raw mababaw ang pananaw natin at hindi natin nakikita ang dambuhalang bagyo ng swerte na dumarating para kay XRP. Kaya pasabog po tayo dyan. Sa kasalukuyan, habang nagre-record po tayo sa video na ito, sa XRP po ay naglalaro sa presyong 1.38. Check po natin ang ating chart. Ayan, nasa 1.3812. At kitang-kita po natin dito sa ating daily chart na nagpakita po siya ng pagtalbog. Ayan. Bumuo na po siya kahapon ng isang bullish candlestick at sinusundan po ito ng isa na namang bullish candlestick. Ayan. Para sa marami na nakaranas po ng pag-atras ng presyo mula sa simula ng taon, ang presyong ito ay tila isang nakatutuwang consolidation o di kaya naman ay isa pong nakakabagot na sideways movement. Pero may isang hanay ng mga liquidity heat maps dito. Ayan. Binahagi po yan ni Crypto Insights UK. Ito po, lumabas ngayon na nag-aaming po sa istruktura ng presyo noong taong 2024 at ngayong taong 2026. Ang mga data na ito ay nagpapakita na si XRP ay kasalukuyang nakatayo sa isang napakatibay na pundasyon at ang mga dambuhalang pool ng pera na naghihintay sa itaas ay nagpapahiwatig na. Yan, nagpapahiwatig na ang isang higanteng pagsabog ng presyo ay hindi lang posible, kundi napakalapit na nating maranasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang takbo ng kasaysayan, ang pagkakaiba ng market structure noon at ngayon, at kung bakit ang target na $4.20 ay may napakalakas na batayan sa reality ng order books. Ayan, simulan po natin sa kasaysayan ng taong 2024 at ang matalinong pag-iipon. Upang lubos po nating maunawaan ang kasalukuyan nating sitwasyon ngayon pong May 2026, kailangan muna nating balikan ang kasaysayan noong huling bahagi po ng taong 2023 hanggang sa huling bahagi ng 2024. Kung maaalala po ninyo, si XRP ay matagal na nakakulong sa isang napakakitid na koridor kung saan ay nagpapasalin-salin lamang ang presyo nito sa pagitan po ng 0.4 at saka 0.95 sa loob ng maraming buwan. Ang mga retail investors noon ay halos mawalan na ng pag-asa dahil po sa bagal ng galaw ng market. Gayunpaman sa likod ng mga tabing, ang mga heat map, ayan, check natin. Yan po ang mga heat map ay nagpapakita po ito ng isang napakasiksik na konsentrasyon ng liquidity sa pagitan po ng presyong 0.75 at saka 0.85. Sa mga charts na panahong iyon, ang bahaging ito ay namarkahan ng isang napakakapal na red at saka yellow band. Yan. Ang ibig sabihin po nito ay ang ibig pong sabihin ng makapal na kulay na ito ay mayroong napakalaking volume ng mga order at activities na nagaganap sa partikular na presyong iyon. Si XRP po ay gumugol ng mahabang panahon na tila iniipit po sa ilalim ng zone na ito. Ngayon sa aking opinion, isipin po natin ang market na parang isa itong dambuhalang black hole sa kalawakan. Ang bawat cluster ng liquidity o ang makapal na volume ng mga order ay may sarili nitong gravitational pull o lakas ng gravity. Noong pong taong 2024, ang gravity sa pagitan po ng presyong 0.75 at saka 0.85
ay napakalakas. Kaya naman pilit nitong hinihigop ang presyo pa itaas kahit anong pilit ng mga bears na ibaba ito. At ano ang nangyari nang tuluyan ng mapuno ang enerhiya ng gravity na iyon? Noong pong November 2024, nakakita tayo ng isang marahas na breakout. Ang presyo ay biglang sumiklab mula po sa siksik na kumpol ng liquidity sa presyong 0.65 hanggang 0.80 at lumipad patungong $1.40 sa loob lamang ng ilang linggo. Ang volume ay pumalo po ng napakataas na parang isang rocket na lumabas po sa atmosphere. Yan, or atmosphere. Yan. Kaya napakatindi. 0.65 to 0.80, nag-surge siya sa $1.40 within weeks. Yan. Ang kasaysayang ito ang susi natin para maintindihan kung ano ang niluluto ng market para sa atin ngayon. Dito naman tayo sa pagsusuri sa cold data noong taong 2026 na heat maps. Yan ang second chart. Yan, balikan po natin ang pangalawang chart dito. Ayan. Mula po January 2026 hanggang ngayong kalagitnaan po ng May 2026. Sa pagsisimula po ng taong ito, nakakita tayo ng isang mabilis at kapanapanabik na rally kung saan sa XRP ay umabot ng humigit kumulang $2.50. Ngunit gaya ng normal na takbo ng market, matapos po ang isang mabilis na pag-akyat, nagkaroon ng malaking pullback o pag-atras ang presyo. Mula noong February, sa XRP po ay pumasok sa isang seryosong phase ng consolidation sa pagitan po ng $1.30 at saka $1.60. Dito na nagiging kawili-wili o interesting ang ating bagong heatmap charts. Kung titingnan po natin ang kasalukuyang setup dito, mayroong dalawang napakalaking pwersa na pumapalibot sa kasalukuyan nating presyo na $1.38 or $1.389. Una sa ilalim po ng ating presyo, particular po sa pagitan ng 0.90 at saka $1.10, kung saan ay mayroon pong isang napakalaking volume cluster. Ito ang nagsisilbing ating foundation o matibay na semento sa ilalim ng ating mga paa. Ang cluster na ito ang dahilan kung bakit hindi po tayo basta-basta bumabagsak ng malalim. Pangalawa, ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Mayroon po tayong dambuhalang liquidity blocks na nakaupo sa itaas ng ating kasalukuyang presyo. Ang mga blocks na ito ay nakasiksik po sa pagitan ng $1.70 at saka $2.50. Ang ibig sabihin nito ay mayroong hindi mapapantayang dami ng open orders at saka pending activity na naghihintay lamang na matrigger sa itaas ng bahagi ng chart. Sa aking opinion, kung gagamitin po natin ang parehong logic sa gravity, sa XRP ngayon ay parang isang bagay na naipit sa pagitan po ng dalawang planeta. Ang planeta sa ilalim na nasa 0.90 hanggang 1.10 ay nagbibigay po sa atin ng solid support base. Ibig sabihin, ligtas po ang ating ilalim dahil may sapat na pwersa na sumasalo sa bawat pagbaba. Ngunit ang dambuhalang planeta sa itaas na nasa $1.70 hanggang $2.50 ang siyang may malakas na magnetic pull. Sa tuwing may malaking unmitigated liquidity pool sa itaas ng kasalukuyang presyo, ang ugali ng market ay palaging maglalakbay patungo sa direksyon kung saan nandoon ang pera. Ang pera at ang liquidity ay nasa itaas, hindi po nasa ilalim. Ang retail market ngayon ay tila napapagod na sa paghihintay sa 1.389 dahil hindi po nila nakikita ang thermal signature ng order books. Pero para sa mga nakakabasa po ng heat map, katulad nito,
Ang kasalukuyang consolidation ay hindi kawalan ng lakas. Ito po ay ang pagbuo ng momentum bago tayo tuluyang higupin ng dambuhalang magnet sa itaas. Pag-usapan naman po natin ang marahas na arc mula po sa all-time high. Ayan, kung mag-zoom out tayo para makita ang mas malawak na litrato, makikita po natin ang buong arko ng galaw mula noong kalagitnaan ng taong 2025. Ayan, kung kailan po ay dito na itala ni XRP ang kanyang all-time high na $3.65. Matapos po ang peak na yan, ang buong market ay dumaan sa isang matarik na pagbaba bago tuluyang humanap ng kapayapaan dito sa kasalukuyan nating consolidation area na malapit po dito sa $1.35 hanggang 1.389. Ang pinakabagong macro heat map ay naglagay po ng isang malaking puting arrow na nakaturo ng matalim paitaas mula sa ating kasalukuyang position. Yan po ulit. Ang ating mga heat maps. Ayan. Ngayon, ang direksyon ng arrow na ito ay nakaturo po sa rehiyon na $4 hanggang $4.50. At ang tanong ay bakit dito? Dahil sa buong paglalakbay ng presyo mula $2 hanggang $3.50, may mga dambuhalang pool ng liquidity na nananatiling unmitigated o hindi pa nababalikan at nabubuksan ng presyo. Ang mga pool na ito ay parang mga nakabukas na imbakan ng enerhiya na naghihintay ng tamang spark para sumabog. Kaya sa aking opinion, ang dahilan kung bakit sinasabi ng analyst na hindi tayo sapat na bullish ay dahil nakatitig lang ang retail sa pang-araw-araw na maliliit na candlesticks. Nakikita po natin ang 1.38, yan, at iniisip natin na mahina ang market. Pero, kung titignan mo ang macro arc, sa XRP ay gumagawa ng isang napakalaking reaccumulation pattern. Ang pagbaba mula $3.65 patungong $1.35 ay isa pong natural na paglilinis ng mga speculators. Ngayong malinis na po ang market mula sa mga panandaliang traders, ang natitira na lang ay ang malalaking unmitigated liquidity pools sa itaas. Market efficiency ay nagdidikta na. Yan, nagdidikta na ang bawat gap o bawat hindi nababalikang pool ng liquidity ay kailangang punan ng presyo sa hinaharap. Ang puting arrow dito, ayan, dito sa chart, ay hindi lang isang hula. Ito ay isang projection ng landas na may pinakamababang resistance o obstruction. Kapag nagsimula po ang paggalaw pa itaas, ang kawalan ng liquidity barrier sa pagitan po ng $1.70 at saka $2.50 ay magiging dahilan upang maging napakabilis ang pag-akyat natin, na parang isang mabilis na tren na walang hinihinto ang istasyon. Ayan, balikan natin ang ating balita rito. Dito na natin pag-usapan ang pinakamatapang na pahayag mula sa analyst na si Bird dito. Yan. Ayon po sa kanyang pagsusuri sa overhead liquidity, ang susunod daw na major rally ng XRP ay hindi lang basta magbabalik sa atin sa ating nakaraang mataas na presyo. Ito daw ay magdadala sa atin ng direkta sa $4.20. Ayan. $4.20 plus. Yan, or maaaring higit pa. Kaya kung susumahin natin mula sa kasalukuyan nating presyo na 1.38, ang pag-akyat patungong $4.20 ay kumakatawan po sa isang dambuhalang pakinabang na humigit kumulang 202% na gain mula sa kasalukuyang presyo. Ang batayan po ng target na ito ay ang katotohanan na ang mga heat map ay nagpapakita ng napakasiksik na clusters sa buong saklaw sa pagitan po ng ating presyo ngayon at ng target zone na iyon. Ang mga clusters na ito ay nagsisilbing mga baitang o mga stepping stones na hihila sa presyo pa itaas. Ngayon, ang aking opinion dito, ang numerong $4.20 ay maaring magmukhang masyadong mataas.
o hindi po kapani-paniwala para sa isang ordinaryong investor na nasanay sa mabagal na galaw na XRP sa nakalipas na mga taon. Pero kailangan nating tandaan na ang cryptocurrency ay hindi po gumagalaw sa isang tuwid na linya. Ito ay gumagalaw sa pamamagitan ng cycles of expansion and contraction. Gumugugol tayo ng buong buwan ng February, March, April at ngayong May sa isang mahabang phase ng contraction o pag-iipon ng lakas sa loob ng $1.30 hanggang $1.60 na price range. Kapag ang isang asset ay nag-contract ng ganito katagal sa itaas ng isang solid support base gaya po ng 0.90 to 1.10 na cluster, ang kasunod na expansion phase ay palaging marahas at saka mabilis. Ang 202% gain ay madaling mangyari sa loob ng ilang linggo kapag ang overhead liquidity pool ay nagsimulang mag-react na parang isang domino effect. Sa oras na mabasag po ang $1.70 at pumasok tayo sa unang malaking cluster ng liquidity, ang bawat kasunod na level ay magti-trigger ng mga short liquidations at panibagong buying pressure na magtutulak sa presyo patungo sa susunod na baitang hanggang sa maabot po natin ang $4.20. Kaya sa aking pananaw, ang tunay na panganib ngayon ay hindi ang pagbaba po ng presyo, kundi ang maiwanan ka kapag nagsimula na ang marahas na expansion na ito. At ayan sa kabuuan. Ayan. Ang mensahe po ng mga heat maps dito ay napakalinaw. Ang kasalukuyang katahimikan ni XRP sa presyong $1.38 ay isa pong malaking pagbabalat kayo. Habang ang karamihan ay naiinip, ang order books ay tahimik na nag-aayos ng mga dambuhalang clusters ng liquidity na magsisilbing gasolina para sa susunod na malaking paglalakbay. Kaya ang aral ng taong 2024, nakalipas na taon, ay nagturo sa atin ng mahabang panahon ng pag-ipit sa ilalim ng isang makapal na band ay palaging nagtatapos sa isang mabilis at hindi po mapigilang breakout. Ngayong taong 2026, ang pagkakaroon po ng matibay na pundasyon sa 0.90 hanggang 1.10 at ang dambuhalang unmitigated liquidity pools sa pagitan po ng $2 at saka $3.50 ay nagbibigay sa atin ng roadmap na nakaturo ng direkta sa $4.20 na target area. Kaya wag po nating hayaan ang panandaliang kawalan ng galaw sa chart ang magpalamig sa ating pananalig. Gaya nga ng sabi ng analyst, maaaring hindi ka lang talaga sapat na bullish para sa kung anong paparating. Kaya manatili po tayong disiplinado, bantayan po natin ang malawak na litrato ng market at palaging gamitin ang data ng liquidity upang gabayan ang ating pasensya at diskarte sa mundong ito ng cryptocurrency. At ayan mga crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.